Magandang umaga po sa ating lahat, kapwa Manileño. Sinabi kong kapwa Manileño kasi po yung tatay ko, matagal po siyang nanirahan sa Maynila habang nagtatrabaho po siya sa Malacanang. Nanirahan po kami dyan sa San Marcelino. At saka dyan po, kuminsan doon sa Paco, sa may Cristobal Street. Yan. Di ba mayroong Philippine Refining Company na pabrika dyan sa may Paco nung araw? Nadadaanan ko po yan. Pero doon po ako pinag-aral sa Pangasinan ng nanay ko. So tatay ko, dinadala niya ako buwan-buwan para makita ko yung Maynila. Sabi niya, para mamulat ka kung ano yung totoong buhay sa Pilipinas. Kaya po, natutuhan ko po yung Manila. Sa pinuno ng mga barangay sa Kamaynila na narito po ngayon at yung mga wala, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin para makilala po ninyo ang Team Suka, Team Asin, Team Duterte PDP Laban. Maraming salamat po. Gusto ko rin po batiin yung aking mga kababayan sa Northern Luzon. Aggapoy, dita Ilocos Region, dita Region 1, Agingana, dita Region 2, Cagayan Valley, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kaya dita Cordillera. Isa rin po akong Igorot. Taga-Kalinga po ako, sabi ko kasi inadapt po ako na Kalinga. May saakmet nga kapada yung Igorot apo na kayo nga kapagyak dita Cordillera. At syempre po sa probinsya po ng Pangasinan, kung saan po yung aking anak ay kasalukuyang Vice Governor po. Pangatlong termino na po ng aking panganay na anak bilang Vice Governor. Kung papalarin po siya sa eleksyon na ito. Masantos siya Kaposan at Sigayuran, Kabalayan, Tankaluyagan at Pangasinan. Yung aking mga kabalen din sa Pampanga at sa Tarlac, Maya Paaga, Kikongan, mga kabalen. Marunong din po kasi akong magkamampan kasi po matagal po akong abogado ni President Gloria Macapagal Arroyo. Malala niyo po, nung kinulong si President GMA noong 2010 hanggang 2016, ako lamang po yung humaharap na abogado, dinidepensahan ko siya sa lahat ng media, television, radyo. Nainis na nga po sa akin ang Malacanang ngayon. Sabi nila hindi naman abogado yan si Lambino, doktor na yata, bakit niya alam yung sakit ni Gloria? Pero ganun po talaga yung abogado, marami pong dapat na malaman. Hindi lamang po yung pinag-aralan naming batas ang dapat mong pag-aralan, lahat po ng aspeto ng buhay. Para pagdating po sa argumento sa korte, masasabi mo kung ano yung tama. Batiin ko rin po yung aking mga kaibigan sa Bicol. Marayaga. Maraming mga Bicolano rito. At yung mga kapwa nating Bisaya, yung Butag sa Kinuntanan. Yan. Doon sa Waray, Maupay. Maupayaga. Sa mga Hiligay nun, ito si Atty. Ilonggo. Mayaga. Sa ating kaibigan sa Muslim, Assalamualaikum. Yan. Siyempre yung mga kapwa ko Espanyol. Diyan sa Zamboanga. Buen dia. Buenas mañanas. Yan. So magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan, mga minamahal na mga kapitan po ng barangay ng Maynila. Isa po akong abogado, matagal po akong nagturo sa College of Law. Kaya sinabi ni Atty. Bundok kanina, yung aking kaso na sinampa sa Supreme Court, Lambino versus Comelec, ako po yung nagsampa dyan. Kung paano baguhin ang saligang batas. Inargue po yan sa Supreme Court. Hindi po lahat ng abogado ay napagbibigyan o nagkakaroon ng tsansa na makapagdulog ng petisyon sa Supreme Court at ikaw ay tawagin para idepensa mo ang iyong petisyon. Ilang beses ko pong ginawa po yan sa Supreme Court. Dito sa kasong Lambino versus Comelec, ito po yung pinakamakapal na kaso sa kasaysayan ng legal na usapin sa Pilipinas. Pinag-aaralan po yan ng lahat ng mga estudyante na kumukuha ng batas dito sa Pilipinas. Ako po yun. Pero ngayon, medyo retirado na po akong abogado, sabihin ko. Kasi may dalawa na akong anak na abogada, may manugang akong abogada, at meron din akong manugang na abogado. So, 5 na kami.
na abogado sa pamilya, sila na lang ang magpatuloy ng law practice. At ako naman po ay isa na lamang pong hamak na magsasaka sa Pangasinan. Alam po yan ng mga nakabisita sa aking simpleng bakahan at sakahan sa Pangasinan. Meron pa akong inaalagang mga baka, kaya ang tawag po nila sa akin, si Kabaka Raul yan. At kung gusto po ninyong makita yung aking bakahan kahit na sa Facebook, i-follow niyo po yung aking Facebook account, Raul Lambino, close open parenthesis, Kabaka. Tapos may picture po ako doon. Gwapo pa ako noon, 15 years ago. Yan po. At meron pa akong mahigit na 100 bakang inaalagaan. 100, ha? Pero yung mahigit 1,000. Mahigit 1,000 po yung baka doon. At nagtatanim po ako ng palay, ng mais, para may maipakain ako sa mga baka. Nagtatanim ako ng napier, kung ano ng mga matataas na uri ng damo, may maipakain sa baka. Mahigit 100 pamilyang Pangasinan ang natutulungan po natin dahil sa pagsasaka, dahil sa agrikultura. Kaya yan po yung aking passion for the past 7 years. Alam ko po yung problema tungkol po dyan sa pagkain. Nabanggit na nga po ni Atty. Bundok kanina, umaangkat po tayo ng bigas. Bakit hindi natin makayanan na magkaroon ng self-sufficiency food security sa Pilipinas? Dahil po sa corruption. Corruption pa rin talaga yung problema. Magbibigay sila ng pondo sa NAIA o sa NIA, National Irrigation Administration. Gagawa sila substandard ng mga irrigation system, mga irrigation canal. Kung minsan nga, wala nang tubig na darating doon sa kanal. Paano naman mabubuhay yung ating mga magsasaka kung gano'n? Tapos kukuha sila ng pondo, bibili sila ng mga water pump. Mangyayari, subterranean river o subterranean water, ibubumba nila patas. Wala pang isang buwan, sira na yung motor na nabili nila. Kawawa yung mga magsasaka natin dahil sa corruption. Pag meron man pumaani yung ating mga magsasakang palay, kailangan po nila ng post-harvest facilities. Kailangan nilang ipaaraw po at ibilan po nila. Pero kung ang pagbibiladan po nila ay mga bako-bakong mga kalsadang sinimento, wala pang isang buwan, lumabas na po yung mga bato, wala na rin, di mo rin po magagamit yun. So hindi nakakarating yung mga sasakyan patungo po sa kabukiran o sa mga bundukin. Mura po yung mga pagkain sa probinsya sa Nayon, pero hindi po nakakarating sa kamay nila ang karamihan o kaya sa merkado. Kaya mahal ang pagkain, kunang sa supply. Agrikultura po ang pinakapundasyon ng lahat ng bansang nagtamo ng industrialization, maging yan ay sa Europa o sa Amerika o sa Japan, lalong-lalo na ngayon po ang China. Sabi nga sa akin tinanong, paano ko naman masasabi? Yan, nagalit na yung Team ABP. Hello. Yung Team ABP, galit na sa amin. ABP, di ba? Yung kanilang pangalan ng grupo, ABP. No? Sabi ng isang vlogger, yung PDP Laban Duterte team ay Team Suka, Team Asin. Yung sa kabila man, Team ABP, ano yung Alliance Sarap? Sabi nila. Sabi ng isang vlogger, sabi niya, ay ABP, eksakto. Adictos, Benedictos, Polvoronic. Sabi nila. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Kinod ko lang yung isang vlogger dyan, ha? Vlogger ang nagsabi niyan. O, hindi ako. Kinukot ko lang para malaman po ninyo. Ganon din. Sabi ng isang vlogger ulit. Ito vlogger na naman. Nasaan isang vlogger dito? Dito, marami silang vlogger dito. Nako, may maganda pang meaning ng ABP. Ano yun? No? Alyansa ng bangag sa pulburon. Ikaw dyan, ha? So, hindi po tayo naninira. Sinasabi ko lang po yung katotohanan. Team Suka, Team Asin, ang aming grupo. Hindi ko po kinahihiyayan, talagang sinagot ko kagad. Totoo po, nung bata ako hanggang ngayon, pag pinabibili po ako ng suha, dinideliver ko po tunay na suka. Sukang Iloko o sukang Pombong. Kasi ang suka, sausawan po yan ng bayan para masarap pang kainan, di ba? Kahit na marami kang makakain na suka, hindi ka masusuka. Pero pag naparami yung pulburon, masusuka ka. Matawa si Senator Bato, alam niya kasi yan eh. Siya yung
leader ng Operation Tukwang eh. Kaya alam po niya yan. No? So pagpatuloy natin, nabanggitan ni Atty. Bundok kanina. Alam niyo, Atty. Bundok, naiingit ako rito eh. Bata pa yan. Kagaling kumanta, kagaling mag-gitara. Hindi ko nasasabihin kung sino yung mga kapartner ng magagandang singer. Oh? Sinusundan ko yung Quezon City man yun ng kanyang sa pupuntang kakanta yan. Alam ko lahat yung mga magaling na mga kumanta. Pinupuntan ko yan si Jimmy Bundok. At ako'y natutuwa na hindi lamang po pag-artista, pagiging musikero ang kanyang ginawa at naging abogado siya. Ngayon, isa siya sa mahusay na abogado. Diyan natin makikita. Edukasyon para sa kabataan, yan ang isa sa advokasya ng Team Suka. Nabanggit na rin po niya yung presyo. Masyadong mataas ang bilihin, hindi po ba? Hindi na po kaya ng ordinaryong Pilipino. 70 million ang Pilipinong nakakaranas ng gutom araw-araw. Hindi po lahat nakakain ng 3 beses ng araw. Kung makain man yan ng 2 beses ng araw, okay na yun sa kanila. Ang problema pa, hanggang kanin na lamang at saka asin at suka yung kanilang kinakain. Kaya huwag nilang maliitin yung suka, sabi namin, kasi importante yan sa atin, sa mga Pilipino. Magkano ba yung presyo ng isang tasang kanin ngayon? 20 pesos, hindi ba? Pinakamura na yun. 20 pesos yung isang tasang kanin na yun. Tapos sasabihin nila, kaya namin ibaba yung presyo ng bigas ng 20 pesos. Diyos ko po, imposibleng pangako po yun. Imposibleng pangako. Mas malala pa sa imposibleng promisa yun. No? Hindi po nila kayang gawin yun. Pero bakit ang Japan? Yan, tinatanong ko tungkol sa agrikultura. Paano kakayanin ng Pilipinas na magkaroon ng sapat na pagkain? Samantalang malawak na yung lupain natin, pero maraming bunubundukin. Pag tinignan mo yung geological formation ng Pilipinas at saka Japan, halos pareho. Yung lawak ng land area natin, almost 300,000 square kilometers. Ganon din po ang Japan, bunubundukin. Pero bakit ang Japan sapat ang pagkain? Halos doble yung population ng Japan kaysa sa atin. More than 200 million sila, tayo mga nasa 110, 120 million. Sama mo yung overseas Filipino workers. Bakit kulang tayo sa pagkain? Dahil hindi inasikaso ng gobyerno ang agrikultura. Lagi na lamang po ang kanilang pulisya. Hanggang ngayon, mas malala pa ngayon. Importation, importation, importation. Baka lang pag-usapan natin, ilang porsyento ba ng karning baka ang ini-import natin para meron po tayong makain sa Pilipinas? 95% ng baka na kinakain na karning baka, beef, imported po. 5% lang po yung na-produce natin. Dairy, sabihin natin, yung gatas, 99% ng gatas, imported po yan, 1% lang yung na-produce ng Pilipinas. Manok, baboy, lahat, pati isda, pati patis. Bumibili tayo sa Thailand ng patis. Ang masakit pa, pati asin. Ini-import natin. Ibig sabihin nun, may problema ang polisiya sa agrikultura. Ano ang solusyon nito? Gayahin natin ang Japan. Kasi ang Japan, ang agrikultura nila, polisiya lang po ang ginagawa ng national government. At tinitignan nila yung mga local government units kung tama yung kanilang ginagawa. Ganon din po dapat ibigay na po natin ang principal obligation sa pag-aasikaso sa agrikultura sa local government units. Pero dapat mahigpit ang national government na ipatupad yung mga programa at polisiya ng national government. Pero mo ngayon, animal dispersal, kamo na lang. Magbibigay ka ng baka, baboy, manok, kambing sa mga magsasaka at saka kanayunan. Ay dapat ang bibili pa, national government, Department of Agriculture. Bibili sila ng baka, 20,000, 25,000 ang isa, pero doon sa resibo nila, 60,000. Tapos pamimigay mo yon sa magsasaka, ang late-late na baka. Sasabihin ng magsasaka, hindi ko naman mapapalaki yan. After 2 months, sasabihin ng magsasaka, nagkasakit yung baka, kaya ako kinatay na lang. Hindi nagkakaroon ng tunay na dispersal para matulungan ang magsasaka.
Ganon din po yung mga nagtatanim ng palay. Kulang sa patubig, kulang sa abono, kulang sa suporta sa financial. Lahat kulang dahil ang gusto ng mga nakaupo at namumuno, lalo-lalo na ngayon, mag-import na lang tayo ng mag-import, mag-import na lang tayo ng mag-import, pati mga makinarya, import na lang. Dahil, alam nyo na, kung may importation, madaling magkaroon ng mga bintahan, may ahente, pag may ahente, may komisyon, at siyempre overprice yung mga binibili natin sa ibang bansa. Kakayanin pa ba natin magpatuloy tayo ng gano'n? Hindi po. Kaya ito pong Team Suka, Team Asim, andito po kami. Sinabi na ni Atty. Bundok kanina, yung A, abogado. Sasabihin ko po sa inyo, yung A, agrikultura, ang aking pangunahing adhikain, yan din po ang isusunod ng PDP lamang Team Suka. Mamaya na yung security, di-discuss na po yan ni General Bato. Yung I, investment, kayang-kaya na po yan ng ating mga, yan, si Atty. Hindok, kagaling po yan. Nag-iisang Ilonggo, nag-iisang Bisaya, nakasama sa Team Suka, Team Asim. So maraming mga Bisaya dito, hindi ba? Sino mga Bisaya dito? Itaas po ninyo. Yan. So hindi na po ako magtatagal, mga kabaka, mga kaibigan, at mga nirerespetong mga pinuno po ng barangay dito po sa Maynila. Marami pa pong pagkakataon na magkasama-sama po tayo. Iisa lamang po yung pangako ko po sa inyo at sa sambayan ng Pilipino. Number 34, lambino ang inyong lambing sa Senado. Magsisirbisyong totoo dahil tayo ay may puso para sa Pilipinas. Mabuhay po tayo at maraming salamat.